mga bata, ako po si Atikin Shihomi Ibonotan. Ang kwento na aking ihahatid ngayon ay patungo sa Kalbaryo. At ang memory verse na ating mababasa mula sa Galatians chapter 6 verse 2 na nagsasabi, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. At ang mensahe para sa atin ay matulungan natin ng iba na pasanin ang kanilang mga pasanin. May tumulong na ba sa iyo sa pagpasa ng isang bagay na talagang mabigat? O may natulungan ka bang buhatin ang isang bagay na napakabigat para sa kanila? Tinulungan ni Simon si Jesus na pasanin ng isang bagay na napakabigat para sa kanya. Tiniis lang ni Jesus ang pinakamasamang gabing maiisip. Pagkatapos ng pista ng Paskwa, ay pumunta siya kasama ang kanyang mga alagad sa hardin ng Getsemani. Doon siya inaresto noong gabing nilitis siya. Siya ay malupit na tinanong sa harap ng mataas na saserdote. Ang mga pinunong Hudyo ay si Pilato at si Herodes. Niluraan siya, sampal, kinukutya at ininsulto at hinatulan siya ng kamatayan. 2 beses siyang hinampas hanggang sa dumugo at hilaw ang likod niya. At ngayon ay umaga na. Ang mga bilanggo ay inaasahang magdala ng kanilang sariling mga krus sa lugar ng pagbitay. At nang si Jesus ay inilabas sa hukuman, ay ipinatong ang kanyang krus sa kanyang dumudugong likod. At pagkatapos ay nakilala niya si Simon. Si Simon ay mula sa bayan ng Cyrene sa Hilagang Afrika. Hindi sinasabi sa atin ng Biblia kung ano ang ginagawa niya sa Jerusalem. Baka nasa bayan siya para magnegosyo at nahuli sa malaking pulutong. Tumingin si Simon kung saan tila nakatingin ang lahat at nakakita siya ng isang kakilakilabot. Isang lalaking napapaligiran ng 4 na sundalong Romano. Ang lalaking iyon ay may tinik sa ulo, duguan ng likod at parang hihimatayin. May dala siyang krus na ang ibig sabihin ay ipapako siya. Baka may ginawa siyang kahindik-hindik? Maaaring naisip ni Simon na ang pinakamasamang kriminal lamang ang ipinako sa krus. Bigla na lang natumba ang lalaki. Sobrang bugbog at nawalan ng dugo. Parang patay na. Malamang, naisip ni Simon habang nanonood. Pero iba ang preso na ito. Karamihan sa mga kriminal na nakilala ko tungkol sa sumpa at sigawan at away. Pero itong lalaking ito ay walang ginagawa. Wala siyang sinasabi. Mukha siyang mabait. Habang pinagmamasdan ni Simon ang mga kawal na nag-uusap sa isa't isa, hindi man lang sinubukang bumangon ng lalaki. Naawa si Simon sa kanya nang may isang sundalo na tumingin sa paligid at itinulak ang karamihan sa mga tao papunta kay Simon, na sumama sa akin. Sabi ng sundalo, kaya mong pasanin ang krus ni Jesus. Hindi nangahas na sumaway si Simon. Kahit sinong sundalong Romano ay maaaring magpagawa ng kahit na sinong gawain. Pinasa ni Simon ang krus at nagsimulang maglakad. Mabigat ang krus. Nagtataka si Simon kung paano ito madadala ng isang bugbog na tao kahit kaunting paraan at hindi sila pumunta sa pinakamaikling paraan kapag kumuha sila ng isang tao upang ipako sa krus. Maaaring naisip ni Simon na gusto nilang saktan at ipahiya ang tao hanggat maaari. Natutuwa akong matulungan ko siya. Hindi ko mapigilan ang mga mangyayari. Ngunit makakatulong ako sa pamamagitan ng pagpasan ng kanyang krus. Tiyak na nakamasid si Simon habang si Jesus ay ipinako sa krus. Malamang na narinig niyang inaliw niya ang magnanakaw na humiling na maalala siya sa muling pagparito ni Jesus. Malamang ay narinig niyang inaaliw niya ang magnanakaw na humiling na maalala siya sa muling pagparito ni Jesus.
At malamang narinig niya si Jesus, patawarin mo ang mga taong nanakit sa kanya. Lahat ng ito ay tiyak na nagpabago kay Simon magpakailanman. Sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay, maaalala ni Simon ang paggawa ng isang bagay para tulungan si Jesus. Siguradong natuto si Simon tungkol sa mabigat na pasanin na dinadala ni Jesus sa bigat ng mga kasalanan ng buong mundo, at may ginawa si Simon para tulungan ang tagapagligtas na namatay para sa kanya. Ano ang maaari mong gawin para matulungan si Jesus ngayon?